Hello po Sir Paul. Mag-share lang po ako ng kakaibang karanasan na nangyari sa Batangas nung ako ay bata pa lamang. Tandang-tanda ko, 11 years old pa lang po ako noon. By the way, 90s baby po pala ako, kaya pasok pa po sa millennial. Bago yan, magpapakilala po muna ako. Ako po si Lester. Saan na Sir Paul? Mapili niyo po ito. Noong bata pa po ako, mahilig po ako maglaro dito sa amin. By the way, taga Mabini, Batangas po pala kami. Marami pong mga kabataan sa amin. Pero ako, hindi po ako pala kaibigan na tao. Palagi kasi ako nabubuli sa amin. Paano ang sabi nila, weirdo daw akong tao. Marami nga rin nagsasabing baliw daw ako. Kesyo ganyan, kesyo ganito. Pero ang totoo, ayoko lang talaga silang kasama dahil mas gusto ko mag-isa, tahimik na buhay. Ang nanay at tatay ko naman, pilit akong pinapasama sa ibang tao, sa ibang mga kabataan. Pero ako, mas gusto ko pong mag-isa. At dahil nga po sa pag-iisa kong yun, madalas talagang iniiwasan ako ng mga tao. At kapag nakikita naman ako ng mga kabataan, kinukutya at inaasal ako. Ayos lang naman sa akin yun sa totoo lang. Wala naman akong pakialam sa kanila dahil kahit anong sabihin nila, hindi naman ako naaapektuhan. Nagbago lang ang lahat ng iyon nang magsimula na silang saktan ako. Binabato-bato nila ako ng mga bato. Minsan binabangga. May mga pagkakataong tinatalisod. Sinasapak, sinisipa. At lahat ng yun ay hindi ko magawang isumbong. Dahil una sa lahat, wala namang pakialam sa akin ng mga magulang ko. Parang hindi ata ako mahal ng mga magulang ko. Focus lang sila sa panganay namin. Hindi ko alam kung bakit. Palagay ko nga noon, ampun ako. Basta na ibibigay lang nila sa akin yung mga pangangailangan ko, mukhang yun na ata ang ayos sa kanila. Masakit sa akin, oo. Pero anong magagawa ko? Kaysa naman ipagpilitan ko ang sarili sa kanila, ang gagawin ko, mananahimik at magsosolo na lang ako. Para kahit pa paano, hindi ako masaktan ng mga tao. Hanggang isang araw po, meron akong napuntahan na isang liblib na lugar sa may kagubatan. Unang beses ko lang pong mapadpad doon. Nasa itaas po ito ng bundok. May magandang puno dun sa itaas na pwedeng pagtambayan. Hindi naman ganun kahirap akitin ng bundok kasi nakahanap ako ng magandang daanan. Kumbaga, mukhang tagun-tagu ito. Dahil po doon, sinimulan kong gawa ng bahay-bahayan yung taas ng bundok na iyon. Doon nga sa may malaking puno. Hindi ko ito minadali. Mag-isa lang naman ako Pero makalipas po ang isang linggo, ganap ko po itong nagawa na isang maliit na bahay. Hindi man kagandahan, pero kumpleto ito. Merong bobong, merong dingding, bintana, pati pinto. Sa katunayan, kahit nga umulan, hindi ako mababasa doon. Ligtas na ligtas ako. Isang araw po noon, napagalitan po ako sa amin. Ako naman po, sa galit ko dahil pinapabora na naman nila ang kapatid ko. Naglehas po ako. Talagang kumuha ako ng mga gamit sa amin. May bahay naman ka ako kung tutuluyan. Kumuha na nga rin ako ng mga pagkain ko. Wala na akong pakialam. Yung pera nga ng papa ko sa wallet niya, kinupit ko rin. Basta, marami akong daladalang pagkain at pera noon. Marami ring damit. Sa gitna po ng gabi, nagpunta po ako doon sa aking hideout. Doon nga sa itaas ng bundok, sa malaking puno. Iyak ako ng iyak noon. Talagang inis na ako sa buhay ko. Bakit ka ako ang malas ko? Pagkapasok ko nga doon sa aking bahay-bayan, siyang buhos naman po ng ulan. Ang sakit syempre pero wala na akong pakialam noon. Kung hindi ako kukunin ng mga magulang ko, okay na lang din. Maghahanap na lang kako ko ng ibang pamilya. Nakatulog na lang po ako sa sama ng loob. Nang maya-maya po, siguro mga 1:00 na po ng madaling araw nun, nagising po ako. Sa pagkakataon na yun, huminto na po ang ulan. Pero nakarinig kasi ako ng mga kakaibang ingay. Yung ingay po, parang may umiihip na hangin. Basta
Kakaibang ingay talaga ito. Pagmulat ko ng aking mga mata, nagtaka po ko kasi sa labas po ng aking gawa-gawang bahay ay nakakita po ko ng nakakasilaw na liwanag. Napalabas naman ako kasi ano ka ko yun, nakakatakot. Pero laking gulat ko na lang po nang sa himpapawid may nakita akong isang bagay. Malaki po ito, pabilog, at hindi ko masyadong maaninag kasi nakakasilaw. Akala ko nga po noong una, helicopter. Pero hindi helicopter yun. Maya-maya pa, isang ilaw na naman po ang lumabas. Mas nakakasilaw po ito at laking gulat ko na lang po nang bigla pong may bumagsak na isang nilalang. Sa mga sandali po na iyon, akala ko po ay nananaginip ako. Pero ilang ulit kong kinagat ang dila ko, sinampal ang sarili ko, kinurot ang tagiliran ko. Pero ramdam na ramdam ko ang sakit. Totoo ang mga nangyayari. Kasabay po ng pagbagsak ng nilalang, siyang pag-upo ko kasi nabigla ko. 3 nilalang po ang dahang-dahang naglalakad papalapit sa akin. Nagsasalita po sila ng kakaibang lengguwahe. Nag-uusap po sila. Gustuhin ko mong makita ang mga itsura nila. Hindi ko po sila matanaw kasi nasisilaw po talaga ako sa liwanag. Hanggang sa maya-maya pa, nang makalapit po sila, may narinig po akong pamilyar na salita. Magbigay ka ng kahilingan. Tutuparin namin. Kahit ano, sabihin mo. Sa totoo lang po, Sir Paul, ito ang isa sa pinakapinagsisisihan ko sa buhay ko. Napakatanga ko. Dapat ang hiniling ko, yumaman ako, manalo sa loto, swertin sa buhay, at kung ano-ano pa. Ang hiniling ko kasi noon, sana po mahalin ako ng nanay at tatay ko. Nagkatinginan po yung 3 kung sino mang yun, at pagkatapos po noon, bigla na naman pong umilaw ng napakalakas at muli na naman po akong nakarinig ng nakakabingi na tunog. Yun na lang po ang naaalala ko kasi nawalan po ako ng malay. At nang magising po ako, umaga na. Nandoon ako sa tapat ng bahay ko. Nasa labas, nakahiga sa damuhan at ang sama ng pakiramdam. Para akong lalag na tinaewan. Paano ba naman? Ikaw kaya ang matulog sa labas ng gabi. Ewan ko na lang kung hindi ka magkasakit. Bumalik ako noon sa bahay-bahayan ko. At ilang saglit lang, nakarinig po ako ng mga sigawan. Tinatawag po ang pangalan ko. Ang huling natandaan ko na lang po, noong pumasok po sa bahay-bahayan ko, ang nanay at tatay ko. Nang magkamali po ako, nasa bahay na po kami. Okay na po ang pakiramdam ko. Pero ang mas kinabigla ko, noong makitang okay na ang pakikitungo sa akin ng nanay at tatay ko. Mula po noon, naging ayos na po sila sa akin. Napaisip nga ako noon, parang nagkatotoo yung hiniling ko doon sa 3 nilalang. Pero ang dahilan kung bakit ko naman pinanghihinayangan ng hiling ko na iyon ay dahil naging okay nga po ang pakikitungo sa akin ng mga magulang ko. Ang kapalit naman pala noon ay bigla po silang naghiwalay. Mas masakit pa pala yun. Yung okay nga sa'yo ang nanay at tatay mo, pero magkahiwalay po sila ng bahay na inuuwian. Sana na lang pala, hindi na lang yun ang hiniling ko. Ang hiniling ko, yumaman na lang sana ako, manalo sa loto, o kung ano-ano pa. Di sana, magkasama pa rin sila ngayon. Hindi man sila okay sa akin, at least, maganda ang buhay ko. Palagay nyo, ano nga kaya ang 3 nilalang na iyon?